Magandang araw po sa lahat. Narito po tayo sa isa pang makasaysayang distrito ng Maynila, dito sa Paco. Ang kalsada po na inyong makikita, yan yung mga sasakyang nagdaraan. Ito po ang Calle Peña Francia. Yan po. Ito po ang Calle Peña Francia. At sa akin pong kinatatayuan ay ang bahagi ng tahanan ng naging Pangulo ng Pilipinas, si Jose P. Laurel. Ito po ang bakuran ng kanyang tahanan. Yan po. Makikita po ninyo ang malawak na bakuran ng tirahan ng naging Pangulo ng Pilipinas na si Jose P. Laurel. Ito po ang likuran ng kanyang tahanan. Yan po. Ito po ang likuran ng kanyang tahanan. Yan po ang inyong makikita. Ang bahagi pong ito ay likuran ng kanyang tahanan. Yan po ang ito pong malalaki na simento na nakatayo ay pinakabakod. Yan po. At ayon sa tagapangalaga, may makikita tayo na mga tubo ay ayusin o pipinturahan ang nasabing tahanan ng dating Pangulong Jose P. Laurel. Yan po ang kanyang tahanan. Yan po. Yan. Yan po ang ating makikita na tahanan. Yan po, talagang aayusin na. Yung may mga ilan-ilang mga marahil sira ay aayusin upang mapanatili ang makasaysayang tahanan ng naging Pangulo ng Pilipinas. Yan po. Yan. Ito po na aking nilalakaran ay ang Calle Peña Francia. Yan po. At tayo po ay dadako na sa harapan ng tahanan ng naging Pangulo ng Pilipinas. Ito po naman ay ang Calle Santo Sepulcro, Santo Sepulcro Street. Yan. At ngayon po, ang ating bibigyan ng view ay ang mismong pinakaharap ng tahanan ng naging Pangulo ng Pilipinas na si Jose P. Laurel. Yan po ang kanyang tahanan. Yan. Yan po. Ito po ang pinakaharap na bahagi ng tahanan ni Jose P. Laurel na naging Pangulo ng Pilipinas.
Yan po ang pinakaharap. Yan. Ito po ang pinakaharap. Ayan po, may star apple pa. Yan. Mapapansin po talaga ninyo na ang bahay na ito ay sinauna na. Gawa ng mga bintana na yari sa kapis. At makikita rin po ninyo ang kanyang pinakapintuan. Yan po ang mga tipo ng mga bahay noong unang panahon. Yan po, malalaki. Ito po ang pinakaharap na tahanan ng naging Pangulo ng Pilipinas na si Jose P. Laurel. Makikita po ninyo yung dalawang landmark. Yan po, natatakpan ng dahon ng saging. Pero mayroon pa rin po na landmark na nasa harapan ng kanilang bahay. Makikita po dito sa kanto ng Daang Piña Francia at Santo Sepulcro. Yan, atin pong babasahin ang landmark. Yan. Yan po ang landmark. Yan. Yan. Pangulo, ikalawang Pangulong Republika ng Pilipinas, 1943-1945. Panahon po ng kaigpitan dito sa ating bansa. Dahil yun ay panahon ng pananakop ng mga Hapones sa ating bansa. Yan po, ito po ang landmark. 1960, Jose P. Laurel Memorial Foundation. Yan po. Babasahin ko po ang landmark. Tahanan ni Jose P. Laurel. Pangulo, ikalawang Republika ng Pilipinas, 1945. Unang ipinatayo noong 1861. Ang tahanang ito ay binili ni Jose P. Laurel noong 1926. Nanirahan siya rito ng may 29 na taon. 1926, 1955. Kasama ang kanyang may bahay na si Pasensya Hidalgo at ang kanyang mga anak. Ang ari-ariang ito ay minana ng kanyang ikatlong anak, si Sotero. Yan, kunan natin ng kwan. Sotero H. Laurel. Naging senador ng ating bansa. Minana ito ni Sotero H. Laurel. Nagkaloob nito sa Jose P. Laurel Memorial Foundation at nanguna sa pagpapanumbalik nito sa ayos bilang parangal sa kanyang ama na buong giting, may tibay na paniniwala at walang pag-iimbot na dedikasyon na naglingkod sa kanyang bayan. Pinasinayaan ng kagalang-galang na Pangulong Fidel Ramos noong Marso 8, 1978, bispiras ng pagdiriwang ng ika-107 kaarawan ni Jose P. Laurel,
at bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Centennial ng Pilipinas 1898-1998, 100 taon. Ito po ang landmark ng naging Pangulo ng Pilipinas na si Jose P. Laurel, ikalawang Pangulo Republika ng Pilipinas, 1943-1945. Masasabi na isang magiting at malaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas ang ginawa ni Jose P. Laurel dahil sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang isang Pangulo ay kahigpitan ng ating bansa dahil tayo ay sinakop ng mga Hapones. Ito ang isang pagpupugay sa isang dakilang naging Pangulo ng bansa, Jose P. Laurel. Magandang araw po sa lahat at pagsaludo sa isang dakilang tao. Salamat po sa araw na ito.